Magandang umaga po sa inyo lahat and welcome to another edition of Healthy Davao Media Forum. This is a special episode of Kapehan sa Davao that tackles mga health concerns and health issues and with help from resource persons from the Southern Philippines Medical Center. This is a partnership between the SPMC, the PIA-11 and SMCT Davao in helping the public to raise awareness and also to tackle yung mga issues kalabutan sa atong health sa other medical concerns. Our guests for today, we are joined by Dr. Silvina Ray Pino, Senior Resident, Department of Dermatology, Southern Philippines Medical Center, and Dr. Donna May Sarena sa Department of Dermatology, SPMC. We will be talking about the World Leprosy Day. Kailan yun? So, thank you for the introduction, sir. I am again Dr. Donna May Sarenas, and together with Dr. Silvina Ray Pino, we are here to talk about World Leprosy Day. So, it is actually a worldwide annual celebration celebrated every last Sunday of January. So the official day was yesterday, but we actually celebrate it for the whole month of January, and our efforts continue throughout the year. So officially yesterday po, January 26. But yung promotion, ang activities yung whole month or? Yes po, our activities actually last for January up to early February po. Dr. Pino, opening statement po natin. Thank you, sir. So again, I'm Dr. Silvino Ray Pino, a senior resident in the Department of Dermatology, SPMC. So for our activities, so we have an online kick-off event last Sunday po. Yesterday. And then throughout the week, may different activities po kami doon sa SPMC, JICA building. And then on February 6, may face-to-face activities na po kami with our leprosy patients po. Okay, thank you. Si JC from the DCWD was supposed to attend pero meron siyang important meeting so next week na lang. So we go to my first question, leprosy. I think di ba na under control na siya? Kamusta na ba yung ating situation dito sa region? Ilan po ba yung prevalence rate ng and how many cases you handle sa SPMC? So actually po, leprosy is a tropically neglected disease. Meaning, may mga kaso pa rin po ongoing dito sa Davao and also other parts of Mindanao. So currently, just last year, we have 35 new leprosy patients. It's within Davao City, some meron sa Davao del Sur, may patients coming from Cotabato, others Surigao del Sur. And then with regards to its prevalence, actually it is dahil tropically neglected siya, most likely it's underreported. Okay, so tama yung sinabi ni Dr. Ray Pino. Hundreds ang cases natin actually, active and treated cases. Pero just last year, we were able to document in SPMC alone, since other agencies are also handling leprosy. So we were able to document 35 new cases. So newly diagnosed cases po yun. And this year, we are continually diagnosing new cases still. So hindi pa siya eradicated talaga. That's why we still have this effort to hopefully eradicate the disease and to help the patients who already have the disease. Kasi I remember the past years nung kapihan, leprosy, nagasabay yung TB and leprosy mag-guess because parang same ang bacteria ba yun? Same lang ba yun? Sige po. So, to clarify, leprosy is an infectious disease. Ibig sabihin, caused siya by a bacteria. Tama ka, sir. So, si tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis ang cause. Si leprosy naman, Mycobacterium leprae. So,
pareha pero magkaiba pa rin. Okay, magkaiba yung species ng bacteria. Si Mycobacterium leprae naman, though infectious siya, we want the public to know that it is not that transmissible. Ibig sabihin, hindi enough ang casual contact like shaking hands, sharing a meal, talking to a person with leprosy para mahawa ka sa sakit. Ang kailangan is prolonged close contact. So magkasama kayo ng matagal, expose ka sa tao ng matagal before ka mahawa. Also, I'd like to reassure the public that other than hindi siya masyado transmissible si bacteria, around 95% of the population are actually naturally immune. Ibig sabihin, kaya siya ng immune system natin labanan before pa man tayo magkasakit. Kaya mahirap siyang ma-diagnose kasi hindi ganun kadami, other than matagal siya ma-diagnose. So, yun yung gusto namin. Ma-educate ang public about sa sakit para yung may mga sintomas makapag-diagnose and ma-treat natin ng maayos. Pero ng panahon, ginatapon sila sa kulyon, wala na leprosarium. Pwede na siya Yes, tama. treatable, no? Opo. MDT ba yun? Yes, thank you for that, sir. So, si leprosy, before nga, naka-isolate ang mga pasyente. And then, throughout their lives, isolated na sila. That's why there is really a stigma, which up to now, hindi pa natin na-eliminate. So we want to educate the public na curable siya. Ibig sabihin ng curable, may treatment available. We have the multi-drug therapy, which is provided to us by the World Health Organization for free. So ang mga pasyente, kailangan lang magpa-check up and ma-diagnose ng maayos and ma-treat na sila for free. Okay, so to give more information about the medications, Dr. Ray can elaborate on it. So we have this multi-drug therapy. So it comes in packets po. And then this one, for our patients, we usually allot them. And this is given up to 6 to 12 months depending on the severity of our patient. So in SPMC, we allot them so that the patient could complete their medications. Since may mga cases din po kasi na possible nga ma-stop yung treatment, so they go back. So, kaya yun, allotted dapat talaga yung mga medications sa kanila. Up to 6 to 12 months. Okay, questions from our friends from the media? Mike? Good morning kay Doc Sarinas. Doc, ang data na to po, 2024, mga naayon na in new cases. Increasing ba? How significant ba ang atong data sa increase? For the new cases po, last 2024, sir, it's around 35 po. So, in different parts of Davao. Tapos yung mga nag-graduate or completed treatment po, around 1 to 2 pa lang po. So, estimated lang po ito on the data, but for the completed, around 1 to 2. It would take time po kasi, the treatment would take time po kasi depending on the severity, pwede nila i-take up to 6 months yung treatment or up to a year. And then, usually, upon repeat biopsy, if may makita po pa kami viable na mga Mycobacterium leprae or yung mga microbio or kagaw, so we extend the treatment. So that's why medyo may mga times po na medyo matatagalan yung treatment nila. So, to clarification, kining 1 to 2 cured na? Yes po. Dili na siya makatakod. Okay, so I would just like to clarify na ang leprosy, in a few days of treatment, di na siya makatakod. Pero just to be sure, we set it at 1 month. Okay? After 1 month of treatment, we say na ang pasyente dili na makatakod. So even during treatment na nagalas of 6 months to 1 year, dili sila kailangan i-isolate. No? Di ta kailangan mahadlok sa ilaha, kay dili na sila makatakod. Ang importante lang is masugdan and i-continue nilang maayo ang treatment. So, hindi kailangan mahuman or malabel as cured or fully treated before siya maingon na dili na makatakod ang pasyente. Doc, sa family ba ang leprosy is namamana? So, hindi siya namamana, no? Hindi siya genetic. It is caused by a bacteria. Pero so far, sa patients naman namin, bihira lang yung merong more than 1 case sa isang family. Yun nga, dahil hindi masyado infectious ang bacteria. Okay?
it requires a lot of bacterial load before ka matakdan. So long na exposure sa patient. Kaning ani dili ni enough para makatakod ang leprosy. So kailangan nag-uban mo dugay, na-expose mo sa daghang bacteria, and ang imong immune system dili capable, which is based sa data, more than 95% sa mga tao immune sa leprosy. Last na lang. Sige. Since naapay days na pwede siya makatakod katong before sa nag-medication, unsa bay mga common symptoms na mahibalaan sa imong member sa family ay natakdan ako? Okay. So, isa pa sa unique and difficult na characteristic ni leprosy is naa siya long incubation period, no? 5 to 10 years or even longer. So, ibig sabihin sa long incubation period, kung kanus-a ka na-expose, dugay pa before mo gawas ang mga sintomas. 5 to 10 years. So, by the time na ma-diagnose nato ang pasyente, ilang pamilya most probably na-expose na og dugay. So, unlikely na, dili siya pareha sa ordinary sipon o na, nag-develop na siya symptoms dayon. Okay? So, ang ginahimo namo kay pag naa may pasyente, pati ang iyang pamilya, we encourage na ma-check namo, labi na kung naay mga skin manifestation or nerve manifestation, para lang ma-diagnose og tarong. Dili siya enough na naa sila'y ginabati, mahadlok na sila. Kailangan proper ang proseso. Pwede sila magpa-check pamilya para ma-check isa-isa, and very assure po na mo sila isa-isa. So, kana. Sir, expensive ba 0-0 ang bill sa leprosy? Sige, so tubagon na ni Dr. Pino. Regarding sa bill po, sir, with the medications, libre lang po. But we have diagnostic tests to confirm the presence of leprosy or sangla po. So, sa mga bills po, sa payment, around 4,200 ang biopsy alone. But pwede na nato malingap o mapasocial para malibre sa mga pasyente. 40,000? 4,200. 4,000 po. Yung 35, saan ang distribution niya? Saan probinsya na galing yung karamihan? And bakit siya, ano yung reason na nagkaroon sila ng ganun? Sa 35 po, sir, meron dito sa Davao City, Davao del Sur. May patients kami from Cotabato, Kidapawan, Panabo, and also from Surigao. So, like what Dr. Renas said earlier po, yung reason nga nagkaganon sila is from exposure to other individuals, tapos long-term exposure pa po. So, most likely sa community nila, may mga cases din with leprosy. Is it because of pangit yung hygiene, hindi ganun hygienic yung kung na may doon nag-breed yung mga microbacteria na That's not yung transmission is not related with hygiene po. So again, it's the immunity of the individual. So 95% nato nanay chance, nanay immunity sa leprosy. Nalang 5%, 5% sa ato ang community nga immune ana nilang ana nga sakit. And mga risk factors lang for increased transmission po is close contact or prolonged contact or mga areas nga tightly knit yung community tapos yun, prolonged close contact. Dungagan lang na ako ang giingon ni Dr. Ray Pino. So, with regards to hygiene, hindi naman non-hygienic yung mga patient na naisakit. Kaya ang transmission is through droplet. Ibig sabihin, pag-ubo or pag-sipo na ay bacteria ana. Okay? And then, kini na mga pasyente, napansin namo na sila yung mga exposures from years ago na ang work probably or ang community na ay crowding. So, pero kasi yung long incubation, 5 to 10 years, mahirap matrace, no? Kung saan sila na-expose. Sa dami nilang napuntahan sa mga taon na yun. So, mahirap talaga ang tracing for leprosy. Kaya, gusto namin ma-educate ang public. Ano yung, sa itong mga bantayan ba na para kung naakay mga simptomas, magpa-check up dayon ka. yung pagpunta nila early symptoms pa, hindi na yung nakain na yung kanilang skin ng Okay. na amputate, kailangan na Oo. So, kana siya late manifestation, complication na siya sa leprosy.
ang early manifestations kay mga patsa sa panit. So, pwede siya flat lang na patsa, pwede siya elevated. So, pwede siya pution or lighter skin, or pwede po siya darker or medyo red siya. So, ang medyo unique sa iyaha, kay decrease ang iyang sensation, no? Or medyo numb siya compared sa normal skin. Kay, other than the skin, gina-apektuhan po ang atong mga nerves. So, mag-decrease ang sensation. Which in the long run, ang muscles nato manghinay po. So, kana itong maong sa later stages pa jud, mag-ulcerate, mag-infect, until sa eventually ma-amputate, no? Most naman sa patients namo actually, dili na maabot ana nga stage. Kay, lagi basta na diagnose og early and then natambalan og tarong, ma-prevent nato ang complication. Medyo lisod siya i-diagnose actually kay kanawng niya ang other na mga sakit sa panit. So, siguro kato lang ang hinumduman sa mga pasyente kanang naakay pa siya nga medyo puti or medyo pula, and then pag ang sensation niya medyo ubos compared sa other parts sa imong panit. Buti nakapunta, hindi nila na yung mga yung 35, hindi nila na misdiagnose yun, nagpunta sila agad sa doktor. Actually, kadaghanan sa patients, before maabot sa amo, na-adjust sila yung mga naagian na misdiagnosis and lahi na treatment. Okay? Dili lang sila maayos sa mga treatment na na-experience nila before, maong maabot sila sa amua. So, na-adjust delay in diagnosis. So, isa ni sa problema. Mao na ang goal sa World Leprosy Day is ma-educate properly ang public para hopefully early diagnosis ta kumbaga ba. Kanang kamo mismo makabaloon sa ang proseso, diagnosis, itsura sa sakit para ma-refer siya dayon sa tama nga mga doktor. Yung manifestation, hanggang kuwala skin, hindi siya magkuwala na fever. Okay. So, si manifestation sa panit, yung mga patsa, pwede din na mag-decrease ang sensation and kakusog sa mga kamot o tiil. Ang mga nerves nato or ugat, pwede po siya mudako, no? So, usually late stages, ang kilay pwede mawala, ang ilong maflat, ang dalunggan medyo hubag. So, kana ang mga simptomas. Other than tong nailhan nato, sama sa Biblia nga maputlan silang mga tudlo o sa tiil. So, kana siya. Pero naapoy reaction na tinatawag ang leprosy. Reaction type 1 and type 2 nga tama ka, pwede sila magkalintura. And then ang ilang mga patsa sa panit, mamula, muinit, musakit. So, usually medyo late, dili late, pero pila na katuig nila ginabati ang sakit sa panit before nila ni ma-experience. Dok, dati sa pinsan ba nga na leprosy, tapos nakita na ko ang stigma man doon, tungod kay din years na yun, din na sa mo appeal sa amo ang mga tapok-tapok, mga pinsan, relative, naluoy may ba, kaya mag-isolate din ang sarili. Sa medication ba, Dok, unsa ni sa tanan face-to-face, unya, how we handle ang depression, especially tungod kay wala nag-socialization. Okay. So, kanang stigma, discrimination, kana ang pinaka isa sa lisod na i-treat sa patient, no? Kasi society mismo ang nag-discriminate sa ilaha. So, mauna ang goal sa World Leprosy Day is para i-eliminate po ng stigma na naatay efforts na ginahimo para makombat na siya kumbaga. So, on your end, media, gina-educate nato, gina-inform nato sila. On our end, i-diagnose o i-treat sila og tama. And then, naapod nila in efforts. For example, sa SPMC, naami club, no? So, paki-elaborate na lang ko, Dr. Pino. So for SPMC, may ginatawag po kami Hansen's Club, Heart and Hand to Heal. So this is for patients with leprosy. Tapos from within a year, mag-meet me around 3 to 4 times. Dito may mag-educate regarding sa stigma or sa discrimination. Also, not only for leprosy patients, also sa mga family members sa mga pasyente. Also, for going back sa ask ni mo sir about depression, sa SPMC, meron kaming psychiatry department. So, gina-refer din namin na may mga pasyente na may signs of depression na po.
Yung youngest patient mo, meron ba bata na may leprosy? Yes, sir. So actually, we have pediatric or pedia patients na may leprosy, and then may allotted multi-drug therapy din po sa kanila. Yung youngest na leprosy? Around 8 years old po. Ay, white na. Ayun. Nagkuha naman po sa mga bata. How about for the elderly? Kinsa po ang pinakatulong or age bracket na lang po for our leprosy patients? For age bracket, so again, we have pediatric patients and mayroon din po kami mga senior citizen. So around, yung oldest po namin, mga around 60 years old na po yung patient. Sir, clarify na ko, 2024, man to katong 35 patients na to po, no? Yes po. For our 2023, natay po, sir, kung pilay data na to and then nag-increase ba siya pag 2024? So for 2023, 42 new patients for 2023. So one reason po nag-increase last 2023, yan po kasi yung time na nag-open na tayo to the public after the pandemic. So yung mga patient na lost to follow-up before due to lockdown restrictions, nagbalik na po sila sa SPMC. It was around that time din po. So, asa ito ma-attribute ang pag-decrease na to, sir, from 2023 to 2024, na from 42 we're down to 35. Asa ito ma-attribute ato ang pag-decrease? So, medyo lisod ingon karon kung asa siya ma-attribute kasi wala pa kaming formal study to trace the source. Kasi may mga possibilities dyan. One, pwede na nag-decrease talaga ang cases. Number 2, pwede na nag-decrease lang ang detection natin kasi hindi sila nagpa-check up. No? So, before we can say, kasi mahirap mag-claim, we'd look into it, no? Siguro we'd study it para malaman natin kung improving ba ang detection and treatment natin or hindi lang ba talaga sila nagpa-check up sa mga panahon ngayon. And then, SPMC lang kasi yun na data. We also have patients catered sa ating mga barangay or local health center. So, maybe we'd also assess na lang sa ilahang data po. Basig sila nag-increase ang ilang ilahang census, basig sa ilahan na adto ang mga pasyente. Okay, salamat. At? Sino? Okay. Last year, may mga 35 na patients po, and then you mentioned na 1 to 2 kay treated na sila. So, there are like 33 patients. Asa po na sila? Are they in SPMC? And nabay mo specific na facility for them po? For most of the patients po, ongoing pa yung treatment nila. So some nandito sa SPMC, but for others na medyo malayo yung lugar, we refer them back to their local health center. So doon sa local health center nila, may allotted MDT or tambal din po sila yung mga patient. So for example, yung nasa Cotabato, so hindi naman po feasible na every month nag-follow up sila sa SPMC. So doon hindi na-refer naman sila. Pero clarify ko lang, curious ata si ma'am kung may isolation facility for them, no? No, they are not admitted in SPMC. Kasi hindi natin sila kailangan i-admit or i-isolate. No? Yun nga, hindi siya ganun ka makahawa. Tapos once started ang treatment, hindi na doon siya makahawa. So, what we do in SPMC is we just do monthly follow-up for these patients. I-check nato kung kaya ba nila ang tambal, na ba sila yung mga reaction sa tambal or may mga bago na ginabati. And then, ginarelisan nato sila tambal. Ana lang, dili nato sila gina-admit. Okay? And then, walay kailangan na facility na. Gina-discourage na siya na i-facility ang mga patients with leprosy. Kay, again, stigma, it really affects them. Dili sila makabalik sa society once ma-diagnose sa leprosy kung dili nato sila tabangan as a society. No? So, ang Team DI for World Leprosy this year is Unite, Act, and Eliminate. So, ang goal is kita tanan mag-unite para mo-action against leprosy. So, sa atong mga action na pwede. So, for us, medical professionals, mag-diagnose me, mag-treat me, mag-educate. Sa inyo mga media, mag-disseminate mo og tama nga information. And to eliminate,
ang goal is to eliminate discrimination and stigma, kay ang goal nato is ma-improve nato ang life sa mga taong nga nay leprosy. Kay kung dili ni mawala ang stigma, maski ang mga tao na wala na diagnose, dili sila magpa-check up. Mao lisod siya i-eradicate, no? Kay ang stigma na amang good. So kung na ako'y mabati and then basig leprosy ni, basig dili na lang ko magpa-check up kung magguba na day akong kinabuhi. So dapat mag-change ang atong pananaw sa ilaha ba na sila mahimog confident good na magpa-check up o ma-diagnose. Ato. You mentioned earlier, ma'am, na katong mga skin manifestations kay Marek, nasa ikapareha sa ibang mga disease. So, how do we differentiate, ma'am? So, for layman, medyo lisod siya i-differentiate. Okay? Pero ang mga senyales kay dili ka maayo sa mga usual na tambal. And ang pinaka-unique siguro compare sa laing sakit kay dili siya katol, more on numb siya, no? Ibig sabihin sa numb, decrease ang sensation niya ba? Kung siguro magdampi ka soft na cotton diya or medyo ginagamit po namo sharp object, compared sa normal skin, decrease jud ang iyang sensation. Okay? So, pero mas maayo gihapon na ma-refer sa doktor kay kami naa pa may mas daghan physical examination and test na ginahimo. Just to add lang po, ma'am, aside sa numb siya, nasa mga areas kung asa tumpat siya, dili nasad kayo sila paninton. Wala na kayo singot magawa. Oh. So, na-close ang pores? Oo, ang reason ana kay di ba kay gina-apektuhan pod ang nerves. So ang nerves man nato ang responsible for sensation, for sweating, mauna siya ma-decrease ang sensation and sweating sa area. Plus na lang po, out of 42 patients in 2023, ilan na po ang na-mention po earlier or ilan na po ang treated, and so 42 in 2023. So ang hindi pa na-treat is i-additional siya sa 2024 po. Tama po ba? With regards po sa number of treated, sorry, I don't have the correct data for regarding sa completed last 2023. And then, yung mga hindi pa po na-complete, parang ma-carry over lang po siya sa the following year, plus with the same allotment lang po ng multi-drug therapy. Oo. Pero clarify ko lang, yung number na binigay for 2024, new cases yun, ma'am. We still have the old patients from 2023. So more than 35 talaga. Oo. Hundreds. Going treatment, sir, around 120. Yung before pandemic, marami ba? Ilan usually ang average? 35, ganyan, 40, ganyan yung new cases? For 2023 and 2024 alone. Before pandemic, nung open pa yung kuan, ilan usually average per year na new cases? In regards to that data po, sir, apologies, wala po akong We will review the data, sir, and give it to you later. Okay lang po ba? Para lang accurate tayo. Hello. When it comes to information dissemination, I understand na if it's a World Leprosy Day or National Leprosy Day, medyo intensified ang campaign. But on a daily basis, kumusta ang campaign nato sa mga communities to erase the yung kanyang tawag ng taboo and stigma also? For SPMC, ma'am, so like what I said earlier po, by monthly, at least three times a year na meeting kami with leprosy patients. So that's for SPMC alone lang po. Sa local health centers or other areas, apologies, I'm not sure with their efforts with regards to education. Yes po. I ask this of course kasi while we do campaign for patients, there's a lot of people, even in the media, who doesn't understand the nature of leprosy. And then there's of course the social media. There's movie actually until yun, di ba, na talagang scary when you talk about leprosy without even understanding kung ano yung nature niya. So, do you think meron bang need for a massive campaign on leprosy na not just on SPMC or not just on the sa level ng mga patients, but
halimbawa, sa barangay talaga, to make people understand about that stigma? Yes, sa pagkaalam ko, kulang nga talaga ang efforts no, on information dissemination. So we are very thankful na inimbitahan nyo kami ngayon para masimulan, and I think yung question na yun, it awakens more efforts probably from all of us na mag-increase nga ang effort for information dissemination, because I think kulang nga talaga, ma'am, no? Other than the efforts we are doing, yung aming mga regular meetings with the patients, with regards to the lay people, you mean, right? We'd probably do more para ma-inform sila on leprosy, kung ano talaga siya. Saan po dapat mag-start ito? I mean, we have a lot of professionals doing also the information dissemination. I mean, to be fair with the DOH, of course. But saan po dapat natin unang i-close yung gap? Is it on the level of the barangay health workers, the schools, or at our leader? Okay, so it's hard for me to say kung saan siya dapat mag-start, because again, the theme is unite, no? So it should start with everyone. So the goal is to involve as much people as we can, pwede politicians, pwede DOH, barangay, or on our end din pala sa SPMC, we educate the patients there, not only leprosy patients, but everyone that's coming to our OPD. So we probably, what we call this, try our best to reach out to other agencies para matulungan sila na sila mismo maging advocates. Last na lang po. With regards sa workforce and budget to address leprosy, kumusta? Not just on SPMC level, but syempre the entire country. Kumusta po ang ating So on our end kasi, we are not privy to those information, no, regarding budget. So we are just doctors, and we are doing kung ano yung part namin. I think if budget ang tatanungin, it's best if we ask DOH about it. Okay. Okay. So for doctors, we have a fixed what we call this, fixed salary. It's not increasing for a certain disease. So we manage all diseases. No extra budget for leprosy. I mean the workforce po. I mean the doctors treating patients on leprosy. Okay. How many? So in SPMC Dermatology Department, so we have 15 residents po and 16 consultants. also, other than the SPMC workforce, ma'am, we also have our city health office. Yes, I think it is enough. So for leprosy naman po, I don't think the number of doctors ang problema, no? More on yung information dissemination and yung date na pumupunta yung mga pasyente. Kaya gusto natin earlier sila magpa-diagnose. Oo, kailangan ng information dissemination para ma-reach natin yung mga pasyente na hindi aware na baka may leprosy sila. In additions lang po, kung paano namin masabi sa mga tao na yung mga dapat precaution na leprosy yan, hindi namin alam kung anong sakit. How about yung psoriasis? Prone to leprosy ba yan sa skin? Okay. So, psoriasis is an entirely different skin disease, no? So, si leprosy, infectious ang cause, bacteria. Si psoriasis, it's systemic autoimmune. Hindi siya makahawa. So hindi naman siya mas prone po sa leprosy. So, ano dapat ang masabi namin sa, aside from personal hygiene, is that genetic or whatever? For psoriasis, may genetic component. For leprosy, wala. So, siguro ang masasabi ko na lang ay, if meron kang manifestation sa balat mo na hindi agad gumagaling,
mas mabuting magpakonsulta sa doktor para ma-diagnose ng maayos. Kasi nga, may possibility na psoriasis, leprosy, or something else. Ang importante lang ay hindi tayo matakot na magpakonsulta and magpa-treat. Yun po. Thank you. Okay, since wala na mga tanong, we'd like to thank our guests, Dr. Donna May Sarenas and Dr. Silvina Ray Pino from the Department of Dermatology, SPMC. Parting statement po and announcement. Again, reiterate po natin yung mga upcoming events natin related to the World Leprosy Day. Okay, so good morning everyone. May ongoing Leprosy Week celebration po kami. So within this week, you can check our Facebook page, Hansen's Club, Heart and Hand to Heal. Meron po kami mga posts with information regarding leprosy and also mga information leaflets for our patient. And on February 6 po, may face-to-face event for leprosy patient and their families doon sa SPMC, Apoy Noong Building. Okay, so again, sa SPMC na atay ginatawag na Hansen's Club, Heart in Hand to Heal. Please follow us sa Facebook na may mga information dito na ay video, gwapo nga video, na mag-educate sa ato kung unsa ang leprosy. So si leprosy, makatakod siya, pero dili siya easily transmissible. And ang importante sa karong panahon na curable na siya, ang tambal libre, ang importante lang, ma-diagnose ang mga pasyente of early, ma-treat sila og tama, and kita tanang sa society, dili na sila i-discriminate. Kaya di dapat sila kahadlukan or i-isolate. So, kato. Dok, matter of curiosity lang, sa buong Pilipinas, yung region, yung 35 ng cases, ano, tayo bang pinakamarami or? Yung census na po yun sa SPMC lang. Pero meron tayong other hospitals that are also catering to leprosy patients. Currently, wala kaming access sa data nila, so di may makakompare. Pero we will try to give you that data later. Okay, thank you so much to our guests. Thank you so much to SMCT Davao for, again, hosting Kapehan sa Davao. Announcement, wala pong Kapehan sa Bagong Pilipinas bukas. Thank you. Okay, thank you po. Thank you.